In the realms of games, there are those that have long been regarded as a treasure of the Philippines. However, in the present day, it seems that these traditional games are slowly fading away. Today, these games are becoming increasingly rare and fewer younger people aspire to excel in them. Alam niyo ba itong laruin? Hindi po. Hindi kayo popular dyan sa laro na yan? Hindi po. Alam niyo ba yung patintero o lubeg? Ano yun? Ano yun? Alam niyo ba yung larong patintero? Ano yun? Ano? Isa pang laro. Ito. Uy, kinakain mo yung cellphone. Hindi rin. Etong laro na to, alam niyo itong laruin? Ano yun? Hindi namin alam. Hindi namin alam yun. Next is, ito. Payaw po. Payaw. Payaw po. Sa puntong ito, may naibang konti. Pinapatamaan po yung lata. Anong tawag sa laro na ito? Pampreso. Yun. Pampreso. Chinese po. Ay, hindi. Chinese po. Handjap. Ito. Luksong tinik. Alam niyo din itong laruin? Opo. Etong laro na to, alam niyo? Hindi namin alam. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Traditional Filipino games are not just games. They are symbols of Filipino culture and wisdom. But how did traditional games become merely an afterthought for today's youth? Ay, lakpas! Lakpas si Mee. Kahit sinelas yung pwede, diba? Sinelas. Anong mas gusto niyong laruin? Yung mga larong nasa cellphone niyo o yung mga larong nasa labas? Parang cellphone. Kung kayo tatanungin, ano madalas yung nilalaro? Yung mobile games na nasa cellphone ninyo? O yung larong pangkalye? Larong pangkali. Ako sa cellphone. My God. Next. Ano-ano namang mga laro ang nilalaro niyo sa mga cellphone niyo? ML. God. Ano pa? Minecraft. Minecraft. Mas na-enjoy niyo ba yun kaysa sa mga laro? Apa. The rise of technology has brought about a change in the way of life for the youth. Nowadays, they are more engrossed in video games Push mo. rather than the traditional one. Ayun nga, nung araw, kontento na kami. Lubig lang ang laruan namin. Shatong, piko, at saka ang merienda pa namin nung araw, bayabas. Samantala ngayon, yung mga bata parang hindi na nakukontento. Tapos, yung mga laro nila, iba na eh. Ngayon, puro sila gadgets. Talagang talaga sila totok sa gadgets. Mga cellphone na yan, laptop. Yan ang mga pinagtutuunan nila ng pansin araw-araw. Para bang hindi sila kontento nang wala silang gadgets. Hindi kagaya namin nung araw. Totally kontento kami kung ano lang yung meron kaming paglalaruan sa bakuran. Sa iyong palagay, paano mapapangalagaan at maisasulong ang laro ng lahi sa mga nakababatang henerasyon? Gusto mo ba sabihin ko yung mga laro namin nung araw? Sige po, pwede po. Meron kaming una, patintero. Meron kaming piko. Meron kaming yung Chinese garter. Yun yung isa mga halimbawa na laro namin nung araw. So, paano po siya mapapangalagaan? Di kailangan para mapangalagaan, patuloy na ginagawa at ituro sa mga kabataan. Pwede rin igawa ng mga yung sa picture, mga parang poster, gano'n. O kaya pwede yan sa mga academic, hindi pala academic, mga PE, school. Yan sa eskwelahan. Para hindi mawala
ang mga laro ng sinaunang lahi. Ano ng lahi na nilalaro niyo po nung mas bata kayo tapos yung mga natutukan? Sa lubid nga, saka yung patawag sa gano'n. Yung... Yung patawag doon. Tuksong lubid, ano yan? Tuksong tinig po. Tuksong tinig. Pwede rin, oh. Suntinik. Tapos yung naka gano'n, saka Tuksong baka po. baka, yun. It's sad to think that many traditional games are at risk of disappearing. Together, we need to work in order to preserve these games. These games carry lessons that can't be learned from the video games. Many believe it's not too late. There's still hope for traditional Filipino games. With the collaboration of the youth, parents, and communities, traditional Filipino games can be revived. These children are proof that traditional games of the Philippines can still thrive. Let's not forget to cherish and pass on this cultural treasure to future generations.